Muli po ay isang magandang umaga sa bawat isa. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos sa kabutihan ng Panginoon. Tayo po ay nasa under ng District 1, Supervisor Pastora Nelia D. Ramones, at kasalukuyan pong nasa lugaran ng Balite, Pastora Rochelle Medina. At isang magandang umaga po sa bawat isa. Tayo ay magpuri sa Panginoon sa kanyang kabutihan sa bawat umaga na ibinibigay ng Panginoon, sa katapatan niya sa ating mga buhay. Salamat sa Panginoon, salamat sa kanyang kabutihan sa buhay ng bawat isa. Ang Diyos ay napakabuti. The steadfast love of the Lord is never ceases. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating Diyos na napakabuti. Purihin ang ating Diyos na napakatapat, napakadakila. Hallelujah, hallelujah. Walang katulad ang pag-ibig ng Diyos araw-araw ng ating buhay. Napakatapat ng Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo mahawig sa Panginoon. Love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. There are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Awitin natin sa Tagalog, pag-ibig niya. Pag-ibig niya ay hindi nagmamahalin. Ang awa niya ay walang kapantay. Ito'y laging sa iyo. Hallelujah. Ito'y laging sa iyo. Hallelujah. Bawat umaga, katapatan niya'y dakila. Katapat ay dakila. Ito'y laging sagana. Ito'y laging sagana. Yes, O Lord. Bawat umaga, katapatan niya'y dakila. Katapat ay dakila. Katapat ay dakila. Katapat ay dakila. Hallelujah. Katapat ay dakila. Hallelujah. 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 Oh, salamat sa iyo. Oh, napakabuti
napakabuti niyo, Diyos. Hallelujah, hallelujah. Napakabuti niyo po, Panginoon. Hallelujah. Ang inyong pag-ibig, O Diyos, laging sariwa bawat umaga. Yung katapatan niyo, Panginoon, kailanman ay hindi nagbabago, hindi natatapos, O Diyos, yung inyong kabutihan at katapatan. Salamat, salamat sa inyo. Salamat sa inyo, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Tunay nga po, Diyos, na laging tapat ang inyong buhay, O Diyos, yung katapatan niyo po sa aming mga buhay. Salamat po, salamat po. Yung inyong pag-ibig na laging sariwa bawat umaga. Hallelujah, hallelujah. Tunay nga po, Panginoon, na kayo ay Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah. Tayo pinanalangin, o purihin kayo, aming Diyos. Salamat po, Panginoon, dahil inyong kabutihan, katapatan sa buhay ng bawat isa. Hallelujah. Kung ano man po yung inyong nasusumpungan sa amin sa umagang ito, tuloy kami na hihingi ng kapatawaran, papakumbaba, o Diyos. Hallelujah. Napakabuti niyo po. Salamat, salamat. Walang katapusang pagpapasalamat. Kulang ang pagpapasalamat, Panginoon, sa inyong kabutihan, sa inyong katapatan. Hallelujah. Dalangin namin, Panginoon, sa umagang ito, Diyos, masunod yung kalooban po ninyo, banal na Espiritu, kayo po yung patuloy na masunod, mangusap, Panginoon, kayo po yung patuloy na manguna, O Diyos. Maluwalhati kayo sa umagang ito. Kayo po yung aming maitaas sa aming gagawin, Panginoon. Hallelujah. Kumilos po kayo, O Diyos, sa kaparaanan po ninyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. At yung lingkod nyo, nagagamitin nyo, Panginoon, kayo po yung patuloy na magsalita sa Kanya. Gamitin nyo yung Kanyang buhay. Kayo yung patuloy na magbigay sa Kanya ng karunungan, kaalaman, Panginoon, na nagmumula sa inyo. Hallelujah. Tanging nais nyo, Panginoon, ang masabi po ng inyong lingkod. Maraming salamat po, Diyos, sa inyo namin pinagkakatiwalang lahat. Purihin po kayo, O Diyos. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. At para po magsalita at ipahayag yung salita ng Diyos sa umagang ito, magalak po tinatawagan ang Pastor Rod Reyes. Isang magandang umaga po sa bawat isa. Ngayon po ang Panginoon, isang pribilehiyo yung magamit sa kanyang gawain. Ako nga po pala si Pastor Rod Reyes na ako po ay nakadestino ngayon sa lugar ng Sibul, San Miguel, Bulacan. Kaya sa umaga pong ito tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Hallelujah. Yan pong tayo po ay mapalakas ng salita ng Diyos sa umaga pong ito. Saklat po tayo ng Hebreo. Hebreo chapter 2 verse 1 to 4. Hebreo chapter 2 verse 1 to 4. Hebreo chapter 2 verse 1 to 4. Kung ating pong nakita na, tayo po ay sabay nating basahin. Tayo po dito, kaya't nararapat nating pakatantuin ang mga bagay na narinig. Baka sakaling tayo makahagpos, sapagkat kung ang pinangusap na salita sa pamagitan ng mga anghel ay nagtibay, at ang bawat pagsalangsang at pagsuway ay tumanggap ng matuwid na parusa na kabayaran, paanong makatatanan tayo kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan na pinangusap ng Panginoon noong una ay pinatunayan sa atin sa pamagitan ng mga nakarinig, na napawang sinaksihan naman ng Diyos na kasama nila sa pamamagitan ng mga tanda at ng makababalaghan at ng mga saganang kapangyarihan at ng makaloob ng Espiritu Santo ayon sa kanyang sariling kalooban. Tayo po ay manalangin. Purihin kayo, Panginoon, sa umaga pong ito.
Hallelujah, kami po'y lumalapit, O Diyos, sa umaga pong ito. Salamat sa iyong biyaya na patuloy po naming naramdaman, nadama. Lord, salamat sa isang panibagong umaga na kung saan ay punong-puno kami ng pag-asa, Panginoon. Salamat sa lakas at buhay na ipinagkakaloob niyo po, Panginoon. Lord, sa umaga pong ito, hayaan mo, Panginoon, na kayo po ay makapangusap sa bawat sa amin, Panginoon. Bigyan niyo kami ng espiritu ng kapahayagan, Panginoon, sa umaga pong ito. Maintindihan po namin, O Diyos, yung inyong mga naisabihin. Panginoon, hiling po namin yung pangungunan ng iyong banal na espiritu. Sapagat sa ganang amin, Lord, wala kaming kakayahan ng unawain ito dakilan, Diyos. Lord, ako po, nakakasangkapanin ninyo, gamitin mo lang po akong daluyan ng inyong mga salita upang yung bawat sa amin ay patuloy na palakasin at bigyan ng katibayan sa aming pananampalataya, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Alam niyo po yung aking limitasyon, Panginoon. Kaya pinagkakatiwala ko po sa iyo, Panginoon. Kayo po yung makakilos sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, Lord. Salamat po. Ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito pong mensahe po na ito ay babala na rin po. Hindi lamang po sa bawat mananampalataya, kundi ito po ay sa pangkalahatan, hindi lamang po sa miyembro, hindi lang po sa unbeliever, kundi sa lahat po. Ma-membro ka man, ma-pastor ka man, ma-manggagawa ka man, ito po ay babala ng Diyos. Kaya po dito, kaya't nararapat nating pakatantuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo ay makahagpos. Ano po ba yung salitang pakatantuin? Sabi po dito ay pakatantuin. Kaya't nararapat nating pakatantuin ang mga bagay na narinig. Yung bawat salitang naririnig natin ay hindi porket narinig mo na, di ba? Ay para bang nababaliwala na lang po. Sabihin yung pakatantuin. Sabi nga po ay pagbulay-bulayan palagi. Hanggat hindi pa natin hanggat di pa natin naiyapay sa ating buhay ay lagi nating pakatantuin. Sabihin pagbulay-bulayin yung salita ng Diyos. Sa bawat pagbubulay-bulay po natin ay laging may tinuturo yung Panginoon. Sabi po dito, kaya nararapat nating pakatantuin. O sa mababaw na salin sa NIV ay sabi po doon ay tingnan po natin sa aklat po ng Hebreo. Sabi po doon ay panghawakang mabuti yung katotohanan ng narinig po natin. Sabi po dito, kaya dapat nating panghawakang mabuti ang mga katotohanan ng narinig natin upang hindi tayo maligaw. Lalo na po sa panahon ngayon ay nakikita ko na laganap yung pandaraya ng kaaway. Laganap yung mga gawa ng kaaway, yung mga tawag ito yung panlilinlang. Napakarami po sa panahon po natin ngayon, lalo na po ngayon na sabi nga, nalalapit na talaga yung panahon. Dito na yung huling panahon natin. Talagang napakarami pong nalilinlang. Sapagkat yan ay babala na ng Panginoon, di ba? Sabi niya sa aklat ng Mateo. Sabi po doon ay sa huling araw, kahit po yung mga hinirang na, di ba? Sabihin, yung mga hinirang na, yung mga talagang mga naglilingkod na sa Panginoon ay pwede pa pong madaya. Kaya sabi po dito ay pakatantuin natin yung mga narinig po natin. Sabihin ay pagbalik-balikan natin yung mga mensahe na kasi maraming Kristiyano na nakikinig ng salita ng Diyos ay parang dumadaan lang sa tenga at lumalabas sa kabila. Diba? Sabi nga, magkakaroon lamang ng kabuluhan yung salita ng Diyos sa buhay po natin kung ito po ay
pagkatapos nating marinig ay magre-rema sa buhay natin. Yung talagang makikita sa buhay natin. Kaya nga sabi ko po sa miyembro po doon sa lugar ng Sibul, kaya yung salita ng Diyos ay nagpapaulit-ulit, di ba? Ngayon nga po talagang kami po ay bumabalik sa basic. Talagang sa gospel, bumabalik po kami sa, sabi ko nga, kaya nagpapaulit-ulit yan dahil minsan may mga pagkakataon na yung mga Kristiyano po ay nakakalimot. Yan ay pagpapaalala sa atin ng Diyos. Pinapaalalahanan tayo ng Panginoon. Sabi nga, kaya nga sabi po dito ay panghawakan nating mabuti yung mga katotohanan narinig natin. Hindi porket manggagawa ka, hindi porket ikaw ay sa tingin mo ay talagang parang matatag ka na, di ba? Dahil kinakasangkapa ka na ng Diyos. Pero ang totoo po ay pwede ka pa palang madaya kung hindi po natin pangahawakang mabuti yung katotohanan narinig natin, di ba? Alam niyo po ba yung salitang pagtatanto ay napakalalim po. Ito po ay talaga pag sinabing pagtatanto ay talagang pagpupukusan mo siya. Pagbubulay-bulayan mo talaga siya. Nanamnamin mo talaga yung salita ng Diyos. Talagang kukunin mo yung talagang mensahe ng salita ng Panginoon. Hindi po, sa panahon ngayon ay nagbabasa, pero nababaliwala po. Dahil sa panahon po natin, napakarami pong distraction. Diba? Yung salita ng Diyos, narinig mo ngayon, ay mamaya-maya lang ay pwede na pong mawala sa kaisipan natin. Diba? Dahil nga napakarami po talagang ginagawa yung kaaway para yung atin pong kaisipan, para yung atin pong pagkatao ay talagang may divert niya sa ibang mga bagay. Kaya sabi ko po ay napakahalaga po talaga ng pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Yung balikan mo yung mga bagay na natutunan mo. Diba? Sabi ng aklat na Pilipos ay yung panghawakan natin, di ba? Magpatuloy tayo doon sa mga natutunan po natin para tayo po ay makarating doon sa tinatawag na hangganan. Kailangan ay huwag nating kakalimutan yung mga bagay na napag-aralan natin. Kaya napakahalaga po. Nakita ko doon na napakahalaga po talaga na sa bawat mensahe na naririnig natin, napakahalaga po yung nagsusulat. Ako sa totoo lang, desire ko po talaga makapagsulat kapag may mga mensahe. Kaya lang hindi po talaga ako makasunod. Sabi nga po sa inyo ay yung aking kahinaan ay pagsusulat. Pagsusulat po talaga yung aking kahinaan. Nung isang araw nga po kami po ay nagbukas po ng account. Nung nakaraan po ay nagbukas po kami ng account. Ang plano ko po talaga pagdating po doon sa bangko, dahil nga po bawal yung bata na pumasok, bawal po yung bata na pumasok. Si Mrs. ang talagang sidekick ko po talaga pagdating sa pagsusulat. Talagang siya po yung laging pinagsusulat ko, dahil yung sulat ko po ay kahigmanok. Pangalawa, pag napagod, talagang hindi na po talaga makasulat ng maayos. Alam niyo po ba na napakabuti ng Diyos? Dahil nung ako po ay nagbukas, kahit sa mga English, talaga ako pagka talagang humihiga ng karunungan sa Diyos, sabi ko, Lord, yung asawa ko ay hindi pwedeng makapasok dahil may kasama kaming anak. Alam niyo po ba na nakapagbukas ako na ganun pala pagka talaga sinamahan ka ng Diyos. Binasa ko yung nagko ng mga sasagutan, English. Mamaya dire-diretso yung check. Talagang napakarami kong pinirmahan, pero napakabuti ka ako ng Panginoon. Yun ang kabutihan ng Diyos. Di ba? Amen. Hallelujah. Napakabuti ka ako ng Panginoon. Kapag naglilingkod ka talaga sa Diyos, yung improvement, di ba? Yung dati pong talagang no-read, pero pag talagang kinasangkapan ka ng Panginoon, natuwa ako natuwa ako talaga nung time na yun. Sabi ko, kapag pala talaga akong nilakasan mo lang yung loob mo, dahil magiging ko ka, yung magiging ano ito doon, yung
magiging proud ka. Hindi dahil sa ikaw ay may kaalaman, kundi kasama mo yung Panginoon. Kaya yun po na. Kaya sabi po dito ay, kaya't nararapat nating pakatantuin yung mga bagay na narinig po natin po napakahalaga. Pagbulay-bulayan, kunan po natin talaga yung panghawakang mabuti. Diba? Lagi natin pong yung mga bagay na mga salita ng Diyos na naririnig po natin ay lagi natin pagbalik-balikan. Amen. At pag binalikan po natin, hindi naman yung mensahe sa inyo nakaraan, yung pa rin mensahe. Amen. Habang kinakatas mo yung salita ng Diyos, lagi siyang may pangungusap. Amen. Di ba ba? Nagsabi nga talagang yung salita ng Diyos ay laging sariwa. Bawat umaga. Amen. O, di ba? Laging, pag binabasa mo, lagi siyang may sariwang kapahayagan. Sabi po dito, sapagkat kung ang pinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay at ang bawat pagsalansang at pagsuway ay tumanggap ng matuwid na parusa sa kabayaran. Paanong makatatanan kayo kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan na pinangusap ng Panginoon noong una na pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng mga nakarinig. Ay po dito, kung yung mga nung lumantipan yung mga babala ng mga anghel, yung sa mga hindi nakinig ay tumanggap ng parusa. Sabi po dito, gaano kaya yung magpabaya sa dakilang kaligtasan na pinahatid sa atin ng Panginoon. Kapag binaliwala po natin yan ay, sabi po doon ay higit na parusa yung daranasin po natin. Ang salita ng Diyos ay hindi po siya nagbibiro. Amen. Hindi po siya nagbibiro. Talagang kapag tayo po ay nagpabaya, pwede, kahit po pala ikaw ay sinasabi mo ng kagamit-gamit, di ba? Kahit na manggagawa ka na, pastor ka na, kapag talagang binaliwala mo yung salita ng Diyos, pwede kang masilat, di ba? Pwede kang madaya, pwede kang mawala sa kalooban ng Panginoon. Kasi nakita ko sa panahon ngayon talagang maraming mga naglilingkod sa Panginoon, nawawala sa kalooban ng Panginoon. Di ba? Minsan ko na lang po, yung minsan nakikinig na lang, pero yung talagang pagbubulay-bulay, wala na po yung salita ng Diyos na nagre-rema, di ba? Kasi kapag ikaw ay yung salita ng Diyos ay hindi nagre-rema sa buhay mo, hinto na rin yung pagbabago, di ba? Unti-unti ka nang babalik sa dati. Kaya dapat yung salita ng Diyos ay laging tumatama sa puso natin, di ba? Laging bulsay. Kaya napakasarap. Sabi nga kapag ikaw ay tinatamaan, magpasalamat ka. Amen. Dahil ang ibig sabihin noon ay nakapangungusap pa sa iyo yung Panginoon. Paano kung hindi ka na tinatablan? Sabi nga doon ay ito ang nakakatakot. Kahapon po yung mensahe ng Panginoon kahapon, talagang napakatindi. Tapos si Mrs. po ang tumayo Talagang napakaganda po ng pangungusap ng Panginoon, pero nakita ko na hindi po lahat ay talagang natanggap yung salita ng Diyos. Yung iba talagang parang in-ignore po nila. Kaya sabi ko, tumayo ako, nagbabala ako, sabi ko, ito ka ako'y pangungusap ng Diyos. At totoo, sabi ko, ayoko magsalita, pero sabi ko, ito'y babala ng Diyos, hindi ko sabihin. Sabi ng salita ng Diyos sa aklat po ng Hebrew chapter 7, kapag narinig mo na ang salita, di ba, yung tinig ng Diyos, huwag mo nang pagmatigasin ang iyong puso. Amen. Di ba? Hanggang pinangungusapan ka ng Diyos, pahalagan po natin yan. Kasi kapag iyan ay nawala sa ating pagkatao, ito na yung nakakatakot. Sabi ko nga, kapag hindi mo na narinig yung Diyos, yung tinig ng Diyos, ito nakakatakot. Di po ba? Nung pinaalala nga sa akin ng Panginoon, nung pinapasabi sa akin ng Diyos, pinaalala niya sa akin si Haring Saul. Di ba? Nung time na nakikinig po siya sa kanyang leader, sa kanyang tagapanguna, si Samuel. Di po ba?
naroon po yung kanyang naroon po yung gabay ng Panginoon sa kanya. Ano doon yung pagsama ng Panginoon sa kanya, pero nung natutunan niya ng hindi nasundin yung kanyang leader, ayun na po nangyari. Kasi kung yan yung leader mo ay yan ay representative ng Diyos. Para po tayo ay ituwid. Para po tayo ay talagang dalhin doon sa tamang pamumuhay. Kapag hindi po natin sinunod, hindi naman pwedeng bumaba yung Diyos para kausapin ka, baka hindi po tayo tumagal. Di po ba? Dahil ang Diyos kapag nagsalita di ba sabi sa aklat ng Exodus, yung kulog at kidlat naglalabasan sa kanyang bibig. Baka hindi po tayo tumagal. Kaya nga pinararaan niya sa mga lingkod ng Diyos. Kaya napakasarap po na sabi ko nga kailangan pagka tinatamaan ka ng salita ng Diyos talagang yung magpasalamat ka, di ba? Ang sarap ng tama ng salita ng Diyos. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sarap po talaga. O ako po ay talagang may mga pagkakataon na kapag pinararaanan ako ng salita ng Diyos ay siyempre lalo na pag talaga sa pulka, ang sarap. Sabi ko, masakit na masarap damhin. Kasi diyan ka mababago. Di ba? Kapag di ka tinatablan ng salita ng Diyos, matakot ka. Ibig sabihin, hindi mo nakasama yung Panginoon. Si Saul, yun, dumating po sa tingnan nyo. Dahil siya po hindi na nakikinig sa kanyang leader. Ano po nangyari kay Saul? Hindi na rin niya narinig yung tinig ng Diyos. Anong nangyari? Yung dapat ang buhay niya ay pinagpala, anong nangyari po sa kanya? Napahamak si Haring Saul. 'Di ba? Hindi lang po na ang matindi po nito, hindi lang siya. Damay pati yung kanyang pamilya na wala na makinalaman sa kanyang ginawa. Kaya napakahalaga po yung tayo po ay makinig. Amen. Napakahalaga. Sabi ko nga kung ikaw ay inuutusan, sunod lang ng sunod. Sunod lang po tayo na sunod. Napakasarap po. Ako po, sabi ko nga paliwanag ko nga sa mga manggagawa kahapon kung ako po ay titingnan ko po yung medyo pa na pala. Hallelujah. Sige po. Tayo po dito napawang sinaksihan naman ng Diyos. Ito po. Dito na po ako magtatapos sa Hebreo chapter 10. Hebreo chapter 10 verse 26. Magkaparehas po ng numbers po yung 3 saka 10:26. Sabi po dito, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ang ating matanggap ang pagkakakilala sa katotohanan, ay wala nang ibang natitira pang tungkol sa mga kasalanan. Kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises ay sa patotoo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang awa. Gaano kaya ang higit na parusa na akala ninyo ang ihahatol sa mga naukol doon sa mga yumurak sa anak ng Diyos at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpapabanal sa kanya at umaalipusta sa espiritu ng biyaya, sapagkat ating nakikilala yung nagsabi sa akin ang paghiganti, ako ang gaganti at muling huhukuman ng Panginoon ang kanyang bayan. Sa 31, kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Ito po, kapag hindi po tayo nakinig sa babala ng Diyos, kapag hindi tayo nakinig sa mga pangungusap ng Panginoon, sabi nga po doon ay kakilakilabot yung aabutin ng mga taong. Ang nakakalungkot nito ay nakilala mo na yung Panginoon, naglingkod ka na sa Diyos, tapos ay winalang bahala mo po yung salita ng Panginoon. Diba sabi nga po ng Hebreo, yung lupa na pagkatapos madiligan,
tinubuan ng magandang halaman. Pero kapag siya po ay nagkaroon ng tinatawag na mga tinik, ano po yung gagawin ng Diyos? Susumpain ito. Kaya tayo po ay, ito po ay babala. Sabi doon, pakatantuin natin, pagbulay-bulayan natin yung salita ng Diyos, at higit sa lahat ay talagang yung ipamuhay po natin. Ito po yung mensahe ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Purihin ng Diyos. Salamat po, Panginoon, sa pagpapaalala, Panginoon. Hallelujah. Salamat dahil hindi ka nauubusan ng pagpapaalala po sa amin, dakilan Diyos. Salamat sa warning dahil pwede po talaga kaming mapahamak kung hindi namin bibigyan ng pagpapahalaga yung inyong mga salita, dakilan Diyos. Tutulungan mo kami na laging maging malambot yung aming puso, Panginoon, pamagitan ng iyong mga salita, dakilan Diyos. Magkaroon po kami ng isang puso na handang tumanggap ng pagtuturo, isang puso na handang tumanggap, Panginoon, ng pagbabago, Panginoon, na nais niyo po sa aming buhay. Hallelujah. Lord, dalayan po namin. Tulungan mo kami, O Diyos, na lagi po naming maunawaan yung kalooban mo sa aming buhay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Huwag nawa kaming madaya, Panginoon. Bigyan mo kami lagi ng espiritu ng karunungan, O Diyos, yung wisdom, Panginoon. Sapagkat kung kami po ay walang wisdom, dakilan Diyos, pwede kaming malinlang, dakilan Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon. Hallelujah. Lagi kaming patnubayan ng iyong banal na espiritu. Huwag niyo kaming hayaan, Lord, na tumigas yung aming puso, Panginoon. At na madaya, Panginoon. Tulungan mo kami laging pahalagahan yung mga bagay na espiritual, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sapagkat kapag hindi po namin ito pinahalagahan, dakilan Diyos, hallelujah, pwedeng mawala po sa amin, Panginoon, yung mga bagay na ipinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. Lord, salamat po. Hallelujah. Sa ganang amin, Panginoon, hindi namin kayang magtagumpay. Kailangan po namin kayo, banal na espiritu. Kailangan po namin kayo sa aming buhay. Kailangan namin, Lord, yung biyaya niyo po, Panginoon. Hallelujah. Kayo lang po yung nakakaalam ng aming pagkatao, Panginoon. Lord, kayo lang po yung nakakaalam ng aming mga bagay na ginagawa, Panginoon. Tulungan mo kami, sapagkat ito na po yung panahon, O Diyos, na talagang malapit na kayong dumating. Kaya yung kaaway ay nagdo-double time, Panginoon, sapagkat nais niya na may makasama sa doon sa kapahamakan, Panginoon. Hallelujah, Lord, tulungan mo kami. Hallelujah, sapagkat kakilakilabot yung mahulog, Panginoon, sa kamay niyo po, Panginoon. Lord, tinataas po namin sa inyo yung mga kapatid po namin, Lord, na dating ginagamit pero na-deceive, Panginoon. Lord, palayain niyo po sila sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus na makapangyarihan sa lahat. Lalahanin niyo po, Lord, yung kanilang paglilingkod, Panginoon. Hallelujah. Abutin niyo po sila, Lord. Patuloy na kinakalagan po namin, O Diyos, yung tanikala ng dyablo sa kanilang buhay sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Kami naman po na nananatili po sa inyo, Lord. Higit mo kaming pagtibayin, Panginoon. Hallelujah. Higit mo kaming bigyan ng kalakasan, Panginoon. Hallelujah. Managana yung inyo pong biyaya sa buhay namin, Panginoon. Lagi naming hanapin yung kalooban mo, yung presensya mo, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, O Diyos. Hallelujah. Kung meron man pong napapagod, Panginoon, sa paglilingkod, Lord, hallelujah. Kayo po yung source of strength. Hallelujah. Punin mo ng pag-asa yung bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Lord, salamat po, Panginoon. Sa iyo po namin pinagkakatiwala yung lahat. Hallelujah. Hallelujah. Kayo po yung makapangusap, Panginoon. Hallelujah. Sa mga salitang nahayag sa umaga pong ito. Hallelujah. Lord, huwag pong mabaliwala, Panginoon, yung mga mensaheng ito, dakilan niyo, sapagkat ito po ay hindi para sa isa lang, kung ito po ay para sa lahat, Panginoon. Hallelujah. Lord, salamat po, Panginoon, sa umaga pong ito. Sa iyo po yung lahat ng papuri. Ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po. God bless po.